Kabanata 3871. Okay. Ngayong ang aking Panginoon ay naglilinang sa pag-iisa. Dapat ko ring gawin ito. Kahit sobrang advanced niya, nagsisikap pa rin siyang mag-improve. Hindi ako mahuhuli, kung hindi ma-disappoint siya sa akin. Bulong ni Kenneth sa sarili habang nakatayo sa gitna ng palasyo. Naglakad siya papunta sa isang tahimik at madilim na sulok at naupo ng naka-cross-legged. Pagkatapos ay nagsimula siyang magtanim. Lumipat si Dustin sa loob ng kanyang sekretong silid. Hindi binuksan ang kanyang mga mata. Naramdaman niya na dumating na si Kenneth sa fallen immortal cosmos. Kaya nag-relax siya at nagpatuloy. Linangin ang batas ng kahoy. Samantala, sa isang bawal na lugar na tinatawag na Annihilation Mountain sa Sea of Chaos. Isang kakaibang tunog. Sumabog. Ito ay hindi pangkaraniwan dahil ang Annihilation Mountain ay isang misteryo sa Sea of Kaguluhan. Walang nakakaalam tungkol dito. Sa katunayan, karamihan sa mga tao ay hindi alam ang tungkol sa pagkakaroon nito hanggang kamakailan lamang. Ang tunog ay patuloy na nabuo. Nayumanig sa lupa sa ilalim nito. Pagkaraan ng ilang minuto, sumabog ang isang malaking libingan. Malaking tipak ng bato ang lumipad sa hangin. Ang alikabok ay tumaas sa kalangitan. At ang magulong enerhiya ay sumabog pasulong. Kung saan naroon ang base ng Nichu. Gumapang ang kumukulong itim na ambon. Mula sa ambon, isang figure ang lumipad palabas. Na napapalibutan ng enerhiya. Perpekto. Sa wakas ay naging matatag na ang aking kalagayan. Bagamat hindi pa naghihilom ang mga sugat ko. Gagawin nito sa magulong espasyong ito. Dito lang ako saglit. Kapag naghilom na lahat ng sugat ko, gagawa ako ng paraan pabalik. Bulong ng figure habang lumulutang sa itaas ng puntod. Isang ulap ng itim na ambon ang lumulutang sa kanyang katawan. Mula sa mga alaalang iniwan ni Ronnie. Ang kabuuang lakas ng magulong espasyong ito ay medyo ordinaryo. Sa lakas ko ngayon, sa tingin ko kaya ko na itong panghihina. Alam ko ang kailangan kong gawin. Kukunin ko ang lahat ng mga nasa loob nito. Sakupin ang lahat ng mga nilalang. At kukunin sila bilang aking mga subordinate. Pagkatapos ay ibabalik ko silang lahat sa akin. Ito ay magiging isang malaking kapalaran. Hindi ako makapaghintay, sabi ng figure habang nakangiti. Una, kailangan kong kontrolin ang Annihilation Mountain. Umangat siya ng mas mataas sa langit at lumipad ng walang ibang iniisip. Ilang sandali pa. Nakarating siya sa isang mataas na bundok na lumulutang sa kawalan. Sino ang pinuno dito? Halika. Gusto kitang hamanin. Umuungal ang figure. Malakas kaya kumalat ang boses sa buong lugar. Umalangaw-ngaw ang boses. Pumapasok sa tenga ng lahat ng nilalang. Ano? May gustong humamon sa pinuno natin. Kaagad. Hindi mabilang na mga tao ang bumaril mula sa bawat sulok ng Annihilation Mountain at nagmadaling pumunta. Ang lugar kung saan ang pinuno ay naglilinang sa pag-iisa. Pagdating nila ay may nakita silang matandang nakadilaw sa harapan nila. Pinagmamasdan nila habang nilagay niya ang kanyang mga kamay sa likod niya at ngumiti ng masama. Si Ronnie naman. Mabilis na nakilala siya ng lahat ng naruroon. Si Ronnie ay isang sikat na master sa Annihilation Mountain. Ronnie, paano ka nagpunta dito upang pukawin ang aming pinuno at guluhin ang kanyang paglilinang? Hindi ka namin papayagan. Sigaw ng isang nilalang. Sa isang malakas na sigaw. Higit sa 100 banal na Diyos ang sumugod at tumayo sa harap ng bundok kung saan nililinang ng kanilang pinuno. Lahat sila ay pinagkakatiwalaang mga tagasunod ng pinuno. At sila ay tunay na mga Diyos ng Diyos. Sa kanila, mayroong higit sa 20 tunay na premium grade na banal na mga Diyos. Ang lakas ng loob mo, Ronnie. Kung may gusto ka, maaari nating pag-usapan ito pagkatapos ng ating pinuno sa kanyang paglilinang. Umalis ka na dito, sabi ng isang medium grade na Divine God. Humakbang pasulong at itinuro si Ronnie. Isa siya sa mga pinagkakatiwalaang subordinate ng pinuno ng bundok. Wala akong sasabihin sayo, sagot ni Ronnie. Buzz! Isang dosenang puting salagubang ang biglang lumitaw sa harap ng ulo ng katamtamang grado na banal na Diyos at
Sumugod patungo sa kanyang soul sea. What the hell are these things? Fuck off. Nagulat. Ang katamtamang grado na banal na Diyos ay ibinaba ang kanyang palad. Nabangga nito ang mga puting salagubang. Flang! 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 Isang metal na tunog ang narinig ngunit. Ang mga puting salagubang ay tumagos pa rin sa kanyang palad at inatake ang kanyang soul sea sa napakabilis na bilis. Burrowing sa kanyang espiritual na kaluluwa. Hinawakan ng medium grade na Divine God ang kanyang ulo at sumigaw ng napakalakas na tumindig ang balahibo ng lahat. Ang mga puting salagubang ay mas advanced kaysa sa kanya. Kaya hindi niya napigilan ang mga ito sa oras. Sa isang iglap, ang espiritual na kaluluwa ng katamtamang antas na banal na Diyos ay ganap na nilamon. Flop! Ang kanyang bangkay ay bumagsak sa isang mountain sa lupa. Mula ngayon, ako ang pinuno ng Annihilation Mountain. Kailangan mong sundin ang mga utos ko. Kung hindi, haharapin mo ang parehong kapalaran. Sigaw ni Ronnie habang nakatingin sa lahat ng nilalang sa paligid. Isang dominanteng aura ang lumabas sa kanyang katawan at walang naglakas loob na tumingin sa kanya. Masyadong matalas at nagbabanta ang mga mata niya. Ano, Ronnie, gusto mong maging pinuno ng Annihilation Mountain? Nanaginip ka, halika na, kilalang kilala kita, sa iyong lakas at pagkatao. Hindi ka kailanman magiging pinuno. Kung gusto mong maging pinuno, ako ang unang patutol. Isang kaguluhan ang kumalat sa karamihan ng hindi sila sumang-ayon. Lahat kayo nagkakamali. Isang masasamang ngiti ang muling lumitaw sa mukha ni Ronnie. Buzz! 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 Biglang lumipad ang malaking bilang ng mga puting salagubang palabas sa kawalan. Mayroong libo-libo sa kanila. Tulad ng mga puting ulap. Kumalat sila sa lahat ng direksyon. Ang mga salagubang na ito ay lampas sa ating mga antas ng kasanayan. Huwag hayaan silang makalapit. Sabay-sabay tayong lumaban at patayin sila. Ang mga nilalang ay nagtipon-tipon at nakipaglaban ng marahas. Nag-indayan at nagsaksak. Gayunpaman, hindi gumana ang kanilang plano. Napuno ng mga tunog ng metal ang hangin ngunit. Ang kanilang mga shell ay masyadong makapal upang pahintulutan silang makapinsala. Tulong! Maraming nilalang ang napahiyaw. Nang hinayang sila sa pagkontra kay Ronnie. Sabay-sabay, nagsimula silang bumaba na parang langaw. Ang kanilang mga sarili na kaluluwa ay ganap na nilamon ng mga puting salagubang kaya wala nang natira. Lahat ng nilalang na naiwan ay natakot hanggang sa mamatay. Nasaksihan nilang lahat kung paano nagkaroon ng ganap na kontrol si Ronnie sa mga puting salagubang. Ang sino mang lumaban sa akin ay mamamatay. At sino mang sumusunod sa akin ay uunlad. Malamig na sigaw ni Ronnie. Whoosh! Sa isang iglap, tumakbo si Ronnie para tumayo sa harap ng isang tunay na premium grade Divine God. Anong gusto mo, Ronnie? Tanong ng genuine premium grade Divine God na nakataas ang kilay. Papatayin kita bilang babala sa iba. Sagot ni Ronnie. Boom! Nang matapos siyang magsalita, 10,000 itim na ilaw ang bumungad sa kanyang katawan. Ang mga alon ng nanginginig na aura ay lumabas sa kanyang katawan. Boom! Itinulak ni Ronnie ang lahat patungo sa tunay na premium grade na banal na Diyos. Hindi. Paano ka naging napakalakas? Ang tunay na premium grade na banal na Diyos ay parehong nagulat at nagalit. Sinubukan niyang lumaban. Gayunpaman, mas mabilis si Ronnie. Sa isang boom, ang tunay na premium grade na banal na Diyos ay sumabog. Nagpaulan ng dugo at buto sa lupa. Kahit ang kanyang sarili na kaluluwa ay hindi makatakas at ang kanyang kaluluwa ay nasaksak. Nagkaroon ng patay na katahimikan. Ang lahat ng mga nilalang ay nakaramdam ng manhid sa takot. At ang kanilang mga puso ay napuno ng lamig. Paano ka naging makapangyarihan? Ronnie, isang galaw mo lang pinatay ang matanda. Maingat na tanong ng isang nilalang. Parang walang ibang makapagsalita. Talaga, sino pa ba ang hindi kumbinsido? Step forward. Utos ni Ronnie na ibinaba ang sarili sa lupa. Mas naging tahimik ang espasyo. Ang lupa sa kanilang paanan ay nagkalat ng mga bangkay, dugo, at buto. Hindi nila gustong maging ang susunod. Ronnie, taksil ka. Isang galit na boses ang bumungad.
Ang lakas ng sigaw na naging dahilan ng paglubog ng buong mundo. Napuno ng enerhiya ang kalangitan. Na lumikha ng isang presyon sa mga balikat ng lahat. Ito ay 10,000 beses na mas mabigat. Halos hindi sila makagalaw, huminga o makapagsalita. Maging ang mga tunay na premium grade na Divine God ay tila nahihirapan dahil namumula ang kanilang mga mukha. Yung leader natin. Natapos na niya ang kanyang paglilinang. May pinilit na lumabas. Isang ordinaryong mukhang matandang lalaki na nakasuot ng kulay abo ang bumungad sa kanila at tinitigan si Ronnie. Tahimik. Leader. Lahat, maliban kay Ronnie, ay yumuko ng may paggalang. Leader. Oras na. May demand ako. Gusto kong kunin ang posisyon mo. Pero huwag kang mag-alala. May trabaho ako para sa iyo. Mula ngayon, gusto kong subukan mo ang iyong makakaya upang matulungan akong makamit ang aking layunin na pag-isahin ang Sea of Chaos. Hindi kita tretuhin ng hindi patas. Pagdating ng panahon, ikaw ang magiging pinakamakapangyarihang tao sa Sea of Chaos. Pangalawa lang sa akin. Paliwanag ni Ronnie. Nakatingin sa pinuno gamit ang kakaibang kulay abong mga mata. Ronnie, napakalayo mo na. Ikaw ay isang tanga. Ano ang kwalipikado mong hilingin sa aming pinuno na bumaba sa pwesto at tulungan ka? Dapat ikaw ang tumutulong sa aming pinuno. Leader, sa palagay ko, halatang gustong ipagkanulo ni Ronnie ang Annihilation Mountain. Let's cut this short. At patayin siya ngayon. Agad namang tumakbo sa kanya ang 12 ng mga pinagkakatiwalaang followers niya at pinandilatan si Ronnie. Gusto mo talagang mamatay, hindi ba? Pang-iinis ni Ronnie. Ikinulong ang pang-itaas na labi. Ronnie, lagi akong mabait sa iyo. Hindi ko inaasahan na lalaban ka sa akin. Panay ang tingin ng leader kay Ronnie ng pagkabigo. Sabihin mo sa akin ang dahilan. Bakit mo ako pinagtaksilan? Umiling ang pinuno. Huwag mong sabihin yan. Hindi kita pinagtaksilan. Ang Annihilation Mountain ay palaging pinamumunuan ng pinakamakapangyarihang tao. Ikaw ay nasa posisyon na ito dahil hinamon mo ang huling pinuno at nanalo ka. At, ngayon ako ay mas malakas kaysa sa iyo. Kaya ako ang dapat na maging pinuno. Maganda ang pakikitungo mo sa akin noon. Kaya hindi kita papatayin. Papayagan kitang sundan ako at magtrabaho para sa akin sa hinaharap. Tama na yan. Isuko mo ang iyong posisyon ngayon. Paliwanag ni Ronnie na tinapos ng isang evil smile. Kung ganoon, ipakita mo sa akin kung gaano ka kalakas. Hindi ako naniniwala na ikaw, isang tunay na premium grade na banal na Diyos, ay mas malakas kaysa sa akin. Tila hindi napigilan ng pinuno ang kanyang galit. Agad siyang nag-charge pasulong. Boom! Dahil sa kanyang galit, ang Annihilation Mountain ay nasira ang sarili nito. Ang bundok ay gumuho. At apoy ay, kahit saan. Dahil sa takot, kalahati ng mga nilalang ay napaluhod. Ang pinuno ay isang namamahala na Diyos at maaari siyang gumawa ng kanilang tunay na pinsala kung gugustuhin niya. Namumuno, napakalakas mo. Ang kanyang mga tagasunod ay sumigaw. Na tinatago ang kanilang mga ulo. Oo, tama. Nakangising nakasalubong ni Ronnie ang pinuno sa himpapawid. Boom! 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 Ang dalawang master ay walang tigil na nag-atake sa isa't isa. Na naging sanhi ng buong Annihilation Mountain. Manginig. Lahat ng uri ng abnormal na mga pangitain ay lumilitaw at lumipad sa ibabaw ng lupa. Diyos na namamahala. Diyos ko. Si Ronnie ay isang namumunong Diyos na ngayon. Wala sa mga nilalang ang nakakita nito na paparating. Sa paghusga mula sa lakas na ipinakita ni Ronnie, umunlad siya ng higit pa kaysa sa kanila noong una. Naisip, nagkaroon ng kahulugan ang lahat ngayon. Isa na siyang namamahala na Diyos. At gusto niya ng gantimpala para sa lahat ng kanyang pagsusumikap. Nagpatuloy ang labanan. Karamihan sa espasyo ay nasira. At ang mga nilalang ay patuloy na nagsisikap na makahanap ng takip. Hindi nagtagal. Nagsasalaysay ng dalawang makapangyarihang magsasaka ang magulong kawalan sa labas ng Annihilation Mountain. Ang kakilakilabot na enerhiya sa pakikipaglaban ay pumasok sa kawalan at kumalat sa buong lugar. Ang labanan sa pagitan ng dalawang namamahala na Diyos sa lalong madaling panahon ay nagulat sa buong dagat ng Chaos.
Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga komunidad sa universo, sekta, at lahi sa Sea of Chaos ang nabalisa. Ilang figure ang naobserbahan mula sa kinaroroonan nila. Ang labanan sa pagitan ng dalawang namumunong Diyos ay nagdulot ng malaking sensasyon. Nais ng lahat na makita ang resulta para sa kanilang sarili. Kahit sa ilan sa mga nakatagong sulok ng Sea of Chaos, interesado ang mga nanunood. Hindi ko inaasahan na may isa pang namumunong Diyos na lilito sa dagat ng Chaos. Komento ng isang nakakatakot na nilalang. Ito ay kilala na sa dagat ng Chaos. Ang bilang ng mga namamahala na Diyos ay minuscule. Ngayon, nagkaroon ng bago out of nowhere. Ito ay maliwanag na nakakagulat. Ang mga alon ng pakikipaglaban na enerhiya ay ipinadala sa malayong 3,000 malaki at maliliit na universo. Naglilinang si Dustin sa sikretong silid. Nang damilat ang kanyang mga mata. Nakakakilabot na labanan. Mula sa kanyang pakiramdam na pagiging aktibo. Ang enerhiya mula sa labanan ay tumama sa kanya ng husto. Lumapit pa siya para makita kung ano ang nangyayari. Malabo, naramdaman niya na may dalawang nakakatakot na nilalang na nag-aaway sa labas ng napakalayo. Magulong kawalan. Napakalakas nila. Ang dalawang nilalang na ito ay dapat na namamahala sa mga Diyos. Napatingin si Dustin na nalaglag ang panga. Ang labanan na gamulat sa Sea of Chaos ay tumagal ng 3 araw. Bago ito matapos, nakatayo si Ronnie sa tuktok ng bundok sa itaas ng lahat ng mga nilalang. Simula ngayon, ako na ang pinuno mo. Papatayin ko ang sino mang sumuwi sa akin. Sigaw niya, umalingaw-ngaw ang boses niya saan man sa paligid niya. Leader, hindi mabilang na mga nilalang ang lumuhad sa harapan niya. Bibigyan kita ng pagkakataon. Sumuko sa akin. Kung hindi, ngayon ang iyong huling araw. Malamig na sabi ni Ronnie na sinulyapan ang matandang naka-gray sa lupa na puno ng dugo. Siya ang dating pinuno ng Annihilation Mountain. At nasaktan siya ng husto ni Ronnie. Leader, ungol niya sabay dere ng dugo. Matagal siyang naabot sa antas na ito. Pinahahalagahan niya ang kanyang buhay. Kaya ayaw niya mamatay. Wala siyang choice kundi ang sumuko. Hahaha, ngayon, isasama kita at sasakupan natin ang buong Sea of Chaos. Gusto kong yumuko sa harap ko ang lahat ng nilalang sa magulong espasyong ito. Napuno ng marahas na tawa ni Ronnie ang buong Annihilation Mountain. May isa pang binata na kailangan ko ring makilala. Pakiramdam ko ay maraming kayamanan ang binatang iyon. Isantibiman natin ang lahat ng kayamanan na pag-aari niya. Ang daan-daang divine accomplishment fruits na mayroon siya. Magiging lubhang kapaki-pakinabang sa pagpapagaling ng aking mga sugat. Malaking tulong sila sa pagbawi ng kahit isang bahagi ng aking buhay. Orihinal na kakanyahan ng enerhiya. Haha, pinagpala ako ng kamangha-manghang kapalaran ng masaganang ani. Sakam na bulong ni Ronnie sa sarili habang nanatiling nakalock ang tingin sa 3,000 malaki at maliit. Mga universo sa malayo. Sa sandaling iyon, biglang napuno ng pangamba si Dustin. Ang lamig na naramdaman ng isang halimaw ng ito ay tinutukan ng isang mangangaso. Ano ba ang nangyayari? Nakaramdam ako ng kakaiba. May masamang mangyayari. Nagtataka si Dustin sa kanyang sarili. Magkahalong kuryosidad at pag-aalala ang pumupuno sa kanyang dibdib. Habang napuno siya ng biglaang pakiramdam ng panganib. Ang mga malalakas na pagsabog ay bigla siyang naalis sa kanyang pag-iisip. Boom! 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 Bahagyang panginginig ang bomb alot sa buong fallen immortal cosmos. Anong nangyari? Napuno ng gulat si Dustin at nagmamadali siyang lumabas ng secret room sa isang kisap mata. Ano ito? Mukhang mabilis na bumuti ang kalidad ng fallen immortal cosmos. Ang pagtuklas na ito ay isang masayang sorpresa. Nagkaroon ng hindi maikakaila na pagtaas ng density ng enerhiya na bumabalot sa kapaligiran at dito. Patuloy pa rin sa paglaki. Ang mga piraso ng mga batas ng pinakamataas na kaliwanagan ay patuloy na lumago ng perpekto at lumitaw sa mabituing kalangitan. Nagniningning ng maliwanag at malinaw. Sa unang tingin, makikita agad ng mga tao ang makapal na makukulay na laso na iyon. Lumiwanag ng maliwanag at nahuli ang mata. Ang walang katapusang dami ng magulong enerhiya ay lumundag at napuno ang bawat pulgada ng buong cosmos. Kasabay nito,
Ang space barrier ng cosmos ay patuloy na nagbabago. Kapwa sa kapal at tigas. Isang sagradong gininto ang kulay ang kumikinang ng maliwanag habang ito ay patuloy na bumubuti. Hindi may kikaila ang katotohanan na ang fallen immortal cosmos ay naging isang mataas na grado. San sinukob. Kahit ngayon, patuloy pa rin itong gumanda. Dustin. Ang kalidad ng fallen immortal cosmos ay tila mabilis na bumuti. Agad na puri ni Kevin pagkatapos niyang sumugod kay Dustin. Dahil na-detect niya ang anumang maliit na pagbabago sa loob ng fallen immortal cosmos. Wala. Nagtataka kung bakit agad niyang na-detect ang ganoong pagbabago. Nang nagulat si Dustin, biglang lumitaw sa tabi niya ang magulong puno ng mundo at sinabing, "Haha, boy, natapos ko na ang aking paglilinaw at lumabas na ako sa pag-iisa." Halos maputol ang leeg ni Dustin sa mabilis na paglingon niya sa magulong puno ng mundo. Novel bin pa nga siya. Mas nagulat sa napakalaking pagbabago ng aura ng magulong puno ng mundo. Anak, ang dalawang kayamanan na ibinalik mo ay lubhang kapaki-pakinabang. Ang aking antas ng buhay ay bumuti ng mabilis. Sa makatuwid, nakakuha ako ng kakayahang makabuluhang mapabuti ang kalidad ng fallen immortal cosmos. Ang magulong puno ng daigdig na ipinagmamalaki. Talaga. Kaya mo bang gawing Supreme Universe ang fallen immortal cosmos? Hindi makapaniwalang tanong ni Dustin. Sa isang pinakamataas na universo. Brat, wag mo munang isipin yun pansamantala. Napakahirap para sa isang cosmos na maging isang pinakamataas na universo. Sa kasamaang palad, wala pa akong kapangyarihan para gawin iyon. Baka mamaya magawa ko pa. Sa ngayon, abala ako sa pagsisikap na itaas ang grado ng fallen immortal cosmos sa mas mataas na antas. Ilagay natin ito sa ganitong paraan. I-upgrade ko ang fallen immortal cosmos sa isang bagay na parang magulong sinaunang panahon. Kaharian. Ngunit maging malinaw tayo sa isang bagay. Ang isang magulong sinaunang kaharian ay isa pa ring mataas na uri ng universo. Paliwanag ng magulong puno ng mundo. Nakuha ko. Tumanggo si Dustin bilang pagsang-ayon. Hindi may kikaila na ang isang magulong sinaunang kaharian ay isang uri ng mataas na uri ng universo. Gayunpaman, ito ay mas mahusay kaysa sa isang ordinaryong universo na may mataas na grado. Maghintay lang at tingnan. Sa susunod na mga buwan, parami ng parami ang mga banal na Diyos na lilito sa fallen. Walang kamatayang cosmos. Napakadali para sa isang magulong sinaunang kaharian na gumawa ng mga banal na Diyos. Buong pagmamalaking idineklara ng magulong puno ng mundo. Talaga, kahanga-hanga iyon. Naningkit ang mga mata ni Dustin nang marinig ang impormasyong iyon. Siyempre totoo, kailan pa ako nagsinungaling sayo? Isang paut ang lumitaw sa mga labi ng magulong World Tree. Sige, maghihintay ako kung ano ang gusto mong ipakita sa akin. Inaabangan ko talaga. Habang naghihintay, maglilinang ako sa pag-iisa. Kung may mangyari, tandaan na tawagan ako kaagad. Itinuro ni Dustin ang magulong puno ng mundo. Sa pamamaalam ng mga salitang iyon, bumalik siya sa kanyang silid at ipinagpatuloy ang kanyang paglilinang sa pag-iisa. Dahil siya ay nagtanim ng mabuti. Ang pag-unawa ni Dustin sa batas ng kahoy ay naging mas malalim at mas malalim. Malabo, nagawa niyang maunawaan ang kakanyahan ng batas ng kahoy. Dapat ay isang oras na lamang para makabisado niya ito. Isang araw, tumunog ang tinig ng magulong puno ng mundo sa Soul Sea ng Dustin. Brat, ang fallen immortal cosmos ay opisyal na naging isang magulong sinaunang kaharian. Perpekto, napuno ng joy si Dustin nang marinig ang balita. Ang isa pang buwan ay mabilis na lumipas habang si Dustin ay naglilinang sa pag-iisa. Brat, magandang balita. May isang taong magiging banal na Diyos. Hulaan mo kung sino. Muling umalangaw-ngaw sa Soul Sea ng Dustin ang mapanoksong boses ng magulong puno ng mundo. Talaga, sino ito? Sabihin mo sa akin. Gusto ko malaman. Dahil sabik na malaman ni Dustin. Agad niyang inilabas ang kanyang espiritual na pakiramdam upang madama ang sitwasyon sa labas. Si Caroline naman. Isang kakaibang aura ang pumuno sa silid ni Caroline kung saan siya nag-cultivate nang mawala ang espiritual na pakiramdam ni Dustin.
Sa pamamagitan nito, sa loob lamang ng ilang sandali, haharapin na niya ang apotheosizing doom. Kailangan ko siyang bantayan. Nawala ang pagnanais na magtanim ni Dustin at dali-dali siyang lumabas ng silid at dumiretso sa labas. Kwarto ni Caroline. Boom! 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 Ang mga madilim na at mga kulog ay nagsimulang biglang magtipon sa mabituing ulap sa itaas. Ang mga bahid ng kidlat na mas makapal kaysa sa mga bundok ay tumawid sa kalangitan, na nagpapabilis ng tibok ng puso ng mga tao sa takot. Ang nakakatakot na kidlat ay nagpapaliwanag sa kalangitan ng buong fallen immortal cosmos. Nang malapit na iyon, ang magulong puno ng mundo, sina Kevin at Cole ay dumating at nakatayo sa mabituing kalangitan. Ang isang malaking bilang ng mga matataas na pinuno ng fallen immortal cosmos ay sumugod din. Bang! Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Caroline. Isang magandang figure ang biglang sumugod at buong tapang na umungol sa langit. Ingat ka, Caroline. Naghalo ang pag-aalala at pagmamalaki sa dibdib ni Dustin nang masilayan niya ang asawa. Sinulyapan siya ni Caroline at binigyan siya ng nakakapanatag na ngiti. Caroline. Ang apotheosizing doom ay nahahati sa 3 hakbang. Ang una ay ang Thunderstroke Doom. Pangalawa ay ang Myriad Low Power Tribulation. Sa ikatlong hakbang ay ang Internal Demon Tribulation. Ang bawat hakbang ay mas malakas kaysa sa nauna. Telepathically na paliwanag ni Dustin kay Caroline. Naiintindihan ko. Mag-iingat ako. Tumango si Caroline bilang pagsang-ayon. Dalhin mo ito. Makakatulong sila. Ang pinakamahalagang bagay sa paglampas sa Heavenly Dome ay ang pagprotekta sa iyong sarili. Isang space ring ang lumipad mula sa Dustin at dumating sa naghihintay na palad ni Caroline kasabay lang ng pagwagayway ng kamay ni Dustin. Napakalaking halaga ng mga kayamanan sa antas ng banal mula sa langit at lupa. Mga kayamanan ng mahika, at mga banal na kristal. Napuno ang space ring. Bukod dito, 6 na magulong magic treasures din ang nasa loob nito. Dahil ang 6 na magulong magic treasures ay sumanib na sa katawan ni Dustin. Sila ay bahagi niya. Ilang antas, espesyal na ibinigay ni Dustin ang mga ito kay Caroline upang mautusan niya ang 6 na protektahan siya kung kinakailangan. Huwag kang masyadong mag-alala sa akin. Mas malakas ako kaysa sa inaakala mo. Ngumiti si Caroline kay Dustin at inilagay ang pagkanta. Naniniwala ako sa iyo. Ikaw ang pinakamahusay. Sincere na sabi ni Dustin at nag-cheer sa kanya. Boom! 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 Sa sandaling iyon, nagsimula ang Thunderstroke Doom. Ang mga kulog na kasing kapal ng mga bundok ay nahulog mula sa langit at tumama kay Caroline. Nagpinta ito ng nakakagulat at nakakatakot na larawan. Opisyal nang nagsimula ang apotheosizing doom ni Caroline. Ang mabituing kalangitan ng fallen immortal cosmos ay puno ng mga nilalang na gustong makita siyang magtagumpay. Gayunpaman, sila ay kinakabahan. Hindi ito isang madaling gawain. Dustin, congratulations! Si Caroline ay magiging banal na Diyos sa lalong madaling panahon. Tumango si Dustin nang pumasok ang malaking bilang ng mga banal na Diyos sa fallen immortal cosmos at nagpahayag. Ang kanilang pakiramdam sa kanya. Peterson, Morphy, Hare, Otis, Kisley, McGee, at higit pa lahat ay tinapik siya sa likod. Congratulations! Dumating din para manood ang iba pang makapangyarihang divine gods tulad nina Parker at Althea. Dustin, ito ay hindi ka panipaniwala. Ang fallen immortal cosmos ay naging isang magulong sinaunang kaharian. Napangiti si Dustin nang sabihin ito sa kanya ng Divine Swordsman. Sumunod si Santos sa tabi niya. Tumango, pagmamalaki. Ang isang malaking bilang ng mga banal na Diyos ay nakatayo sa mabituing kalangitan. Nag-uusap at nagpupuri. Isa itong masiglang eksena. Lahat ng mga mata nila ay pinag-uusapan kay Caroline. Nakatayo siya sa ilalim ng paulit-ulit na kulog at kidlat. 3 kulay na kulog. Lumingon si Dustin at nakita ang isang sinag ng liwanag na may 3 kulay na nagmumula sa langit. Medyo nagulat siya, pero at the same time, medyo nag-alala siya. Sa pangkalahatan, kung mas mahuhusay ang isang mandirigma, mas malakas sila sa isang heavenly doom.
makakaharap kapag sila ay sumasailalim sa paglilitis. At sa gayon, mas para sa mandirigma na maging matagumpay. 6 na kulay na Thunderbolt. Hindi nagtagal. Nakita ni Dustin ang isang sinag ng 6 na kulay na Thunderbolt na bumababa. Tinuro niya ito gamit ang nanginginig na daliri. Nag-aalala siya na hindi ito kakayanin ni Caroline. Gayunpaman, sa kabutihang palad, si Caroline ay napakalakas. Siya ay umungal at hinarap ang 6 na kulay na ulo ng kulog. Ang bawat galaw niya ay maingat na kinakalkula. Matingkad na ipinakita sa pamamagitan ni Caroline ang katigasan at kalaban ng masasamang lahi ng anino. Pagganap, 9-colored Thunderbolt. Pinaikit ni Dustin ang kanyang mga mata habang sinusulyapan ang matinding liwanag. Ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan ng maaga. Nagmula ang 9 na kulay na kulog. Langit at itinutok sa puso ni Caroline. Ang walang laman kung saan siya nakatayo ay lubhang nasunog at basag. Madali siyang susunod sa loob ng ilang segundo. Parang minaliit ko ang talent niya noon. Ang gumagawa maakit ang 9 na kulay na Thunderbolt ay mahirap na siya ay isang napakatalino na mandirigma. Pero pwede ba siya? Talunin ito. Kailangan kong maging handa para tulungan siya. Sabi ni Dustin habang nanonood ng hindi kumukurap. 18 kulay na kulog. Laban sa inaasahan ni Dustin. Isang 18 kulay na Thunderbolt ang nagsimulang bumagsak mula sa langit. Si Dustin ay lubos na nag-aalala tungkol sa katotohanan na si Caroline ay kailangang harapin ang 9 na kulay na Thunderbolt. Siya, hindi naman talaga ganoon kagulat dahil alam niya lagi na talented si Caroline. Ngunit ngayon, nang makita niya ang 18 kulay na kulog, natakot siya dahil napakalayo nito. Ang galing ni Caroline. Agad naman itong tumutok sa kanya. Sa kanyang espiritual na kahulugan. Maingat niyang sinuri ang bawat detalye sa paligid. Caroline. Kapag may mali, agad siyang papasok. Boom! 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 Napaharap sa 18 kulay na kulog. Ibinuka ni Caroline ang kanyang mga paa at ibinato ang isang pagsabog ng enerhiya sa ito. Sa isang iglap, ang buong espasyo sa paligid niya ay ganap na nabalat kayo. Ito ay naging isang dagat ng kulay abong enerhiya. Pagkatapos, sa dagat na may kulay abong enerhiya, maraming makakapal na kulay abong dragon ang umungal at pumailan lang sa kalangitan upang harangan ang 18 kulay na kulog. Galing, puri ni Dustin, na nagbomba ng kamao sa hangin. 1/3. Nagulat si Caroline sa kanyang kakayahan. Well, mukhang hindi ko na kailangan pang himasukan ang kanyang apotheosizing doom. Nakaipon siya ng lakas upang harapin ito ng nakapag-iisa. Kung hindi, hindi niya sana na-trigger ang apotheosizing doom sa simula. Nag-aalala ako ng sobra. Nakangiting sabi ni Dustin. Matapos ang 18 kulay na kulog. Lumipad pababa ang isang malaking bilang ng mga nilalang na kulog at pumunta sa laban kay Caroline. Ang labanan ay tumagal ng 5 buong araw. Disiplinado si Caroline at lumaban ng buong lakas. Na sa huli ay pinatay silang lahat. Ang unang pagsubok ng apotheosizing doom ay natapos na sa wakas. Susunod, nagsimula ang pangalawang pagsubok, ang Myriad Law Power Tribulation. Biglang lumitaw ang mga bahid ng mga batas ng pinakamataas na kaliwanagan sa pagitan ng langit at lupa. Nag-intertwine sila sa isa't isa at nagtagpo sa isang malaking pagan. Pagkatapos ay sinipsip nito si Caroline. Sa loob ng pagan, ang apoy ng pinakamataas na kaliwanagan ay nagninanga sa isang matinding temperatura. Walang sino man maaaring makita ang anumang bagay mula sa labas. Sana malagpasan niya ito ng ligtas. Maaaring tulungan ni Dustin si Caroline sa Thunderstroke Doom anumang oras. Ngunit wala siyang magawa. Para tulungan siya sa Myriad Law Power Tribulation at Internal Demon Tribulation. Kinailangan niyang harapin ang mga ito ng mag-isa. Naglakad ang Divine Swordsman kay Dustin at sinabi sa isang nakapapawi na tono. Huwag kang mag-alala, Dustin. Matagumpay niyang nalampasan ang Heavenly Doom. Hindi siya ganoon karupok gaya ng iniisip mo. Nasa katawan niya ang dugo ng Diyos ng digmaan. Para sa kanya, ang paglusot sa apotheosizing doom ay medyo simpleng gawain. Ano? Siya ay may dugo ng Diyos ng digmaan.
Guro, hindi maaaring tama iyon. Si Caroline ay mula sa masasamang lahi ng anino. Paano siya magkakaroon ng dugo ng Diyos ng digmaan? Tanong ni Dustin habang nalulukot ang mukha sa pagkataranta. Mukhang wala kang alam sa kwento. Ang masasamang lahi ng anino ay talagang isang maliit na sangay na naiwan ng Diyos ng digmaan. Yan ang totoong bloodline nila. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng ilang mutasayon at ito ay naging mas masama. Ilagay natin ito sa ganitong paraan. Ito ay ang parehong bloodline. Gayunpaman, ito ay hindi na sa parehong kadalisayan. Tungkol kay Caroline, nalaman ko na mayroong ulap ng enerhiya ng kaluluwa na kabilang sa Diyos ng digmaan sa kanya. Katawan, nangangahulugan ito na ang kanyang dugo ay mas dalisay kaysa sa ibang miyembro ng masasamang lahi ng anino. Ang hula ko ay, na ito ay puro dugo ng Diyos ng digmaan. Paliwanag ng Divine Swordsman. Nakita ko, napakalakas ba ng Diyos ng digmaan? Tanong ni Dustin. Deep inside, naguguluhan pa rin siya. Si Caroline ay hindi kailanman naging sobrang kahanga-hanga sa nakaraan. Siyempre makapangyarihan siya. Ang God of War ay isang alamat sa Sea of Chaos. Masasabing ang Diyos ng digmaan ay isa sa pinakamakapangyarihang namamahala ng mga Diyos sa dagat ng Chaos. Mula noong sinaunang panahon, ang kanyang komprehensibong kapangyarihang panlaban ay nireranggo sa itinalagang tatlo sa lahat ng mga banal. Mga Diyos, sa sinaunang panahon, hanggat ang pangalan ng Diyos ng digmaan ay nabanggit sa dagat ng Chaos. Lahat ng, ang mga komunidad, lahi, at sekta sa universo ay nanginginig sa takot, sa sobrang takot na magsalita ng anumang laban. Kanya, noong tinatamasa ng Diyos ng digmaan ang kanyang mga panalo mula sa maraming laban. Isang malaking kamay ang nahulog mula sa langit at pinagdurug-durug siya. Mula noon, walang nakita sa kanya, walang nakakaalam kung buhay pa ba siya o patay na. Gayunpaman, nakaligtas ang ilang sangay ng mga inapo ng Diyos ng digmaan. Ang masasamang lahi ng anino ay isa sa kanila. Sagot ng Divine Swordsman. Nakita ko. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Dustin ang tungkol dito. Ang kanyang utak ay sumisip-sip ng kaalaman tulad ng A. Espongha, Guro, ibig mo bang sabihin na ang enerhiya ng kaluluwa sa katawan ni Caroline ay talagang bahagi ng kaluluwa ng Diyos? Digmaan. Tanong ulit ni Dustin para makasigurado. Oo, tama ka. Tumango ang Divine Swordsman. Sa kumpirmasyon, medyo nabigla si Dustin. Ang kanyang asawa ay higit na makapangyarihan kaysa sa kanyang ginawa. Talagang nagbahagi siya ng dugo sa isa sa tatlong pinakamakapangyarihang manlalaban sa Sea of Chaos. Kapag natapos na ito, kailangan kong sabihin kay Caroline ang tungkol dito. Napaisip si Dustin sa sarili. Malaki. Biglang sumabog ang hiyawan sa mabituing kalangitan. Tumangala si Dustin at nakitang matagumpay na naipasa ni Caroline ang pangalawang pagsusulit. Sumunod ay ang ikatlo at huling pagsubok. Ang Internal Demon Tribulation. Sa malayo, sa mabituing kalangitan, nakaupo si Caroline nang naka-cross-legged. Nagsimula siyang sumailalim sa internal kapigatian ng demonyo, habang mas malalim ang kanyang pag-iisip sa konsentrasyon. Mas nanatili siyang hindi gumagalaw parang isang matandang monghe. Pagninilay, ang lahat ng enerhiya sa mabituing kalangitan ay nawala. Maaaring mukhang mapayapa, ngunit alam ng mga banal na Diyos ang nakakatakot na katahimikan na ito. Ang ikatlong pagsubok ay talagang ang pinakamapanganib. Ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring malagay sa panganib sa kanilang buong buhay. Ang kanilang mga kaluluwa ay magiging kaagad. Nawasak kung hindi sila sapat na maingat, walang posibilidad na mabuhay. Mabagal na lumipas ang oras. Hindi nagtagal. Lumipas ang isang araw. Tapos, isa pa, sa ikatlong araw, may nangyari. Biglang nagsimulang lumitaw ang banal na apoy sa ibabaw ng katawan ni Caroline. Sa kalaunan ay naging impyerno. Nagliliyab sa galit. Nangangahulugan ito na sa wakas ay naging banal na Diyos si Caroline. Malaki. Malakas na tagay ang umalangaw-ngaw sa buong mabituing kalangitan. Makinig. Parami ng parami ang magiging banal na Diyos sa fallen immortal cosmos. Kaya, kailangan mong linangin ng husto hanggat maaari.
At maging mga banal na Diyos sa lalong madaling panahon. Hindi mo kami mapipigilan. Kumalat ang boses ni Kevin sa buong mabituing kalangitan. Magsisikap tayong lahat para maging mga Diyos tayong lahat. Ang talumpati ay nagpalakas ng kanilang moral. Ang mga nilalang sa fallen immortal cosmos ay tuwang-tuwa na napabulalas. Handa silang ibigay ang kanilang makakaya. Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa at pagsinta. Noon, ang fallen immortal cosmos ay walang iba kundi isang mababang universo. Wala ni isa sa kanila ang tunay na walang kamatayan. Lalo na ang banal na Diyos. Sa mga panahong iyon ng pagsubok, kahit na ang mga tunay na immortal at mga immortal sa lupa ay maaaring mangibabaw sa fallen. Walang kamatayang cosmos, ngunit ngayon, ang fallen immortal cosmos ay naging isang magulong sinaunang kaharian. Nagsimulang lumitaw ang mga banal na Diyos. Ang matinding pagbabagong ito ay parang isang himala. Hindi napigilan ng bawat nilalang sa paligid ang kanilang kilig at sigasig. Sabik na sabik silang magtanim. Lalo na ngayon. Nasaksihan ng mga nakatataas na pinuno ng fallen immortal cosmos si Caroline. Pambihirang tagumpay. Siya ay naging banal na Diyos sa harap mismo ng kanilang mga mata. Isa itong malaking milestone. Na-inspire ang bawat isa habang nasaksihan ng sarili nilang mga mata na matagumpay si Caroline. Nasira at naging banal na Diyos. Lahat tayo ay dapat gawin ang lahat ng ating makakaya upang makamit ang pagka-Diyos. Umalangaw-ngaw ang mga sigaw sa buong sansinukob. Congratulations, Caroline! Matagumpay kang naging banal na Diyos. Pinuri ni Dustin. At least, simula ngayon, kaya ko nang protektahan ang sarili ko. Hindi na ako magiging pabigat sa iyo. Pagmamalaki ni Caroline. Isang matamis na ngiti ang ibinigay niya sa asawa. Asawa siya ni Dustin. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay gusto niyang magtago sa likod nito sa lahat ng oras. Hindi siya. Ilang dalaga sa pagkabalisa na walang proteksyon sa lahat ng oras. Umaasa siya na balang araw. Makakasama niya itong lumaban. Nais niyang ibahagi ang kanyang pasanin. Bilang, gagawin ng sino mang mapagmahal na kapareha. Nakakatuwang babae. Alam ni Dustin ang tumatakbo. Alam ni Dustin ang tumatakbo sa isip ni Caroline. Ang iniisip lang nito ay sinusubukan niyang tulungan siya sa kanya. Quest touch kanya na. Inabot niya ito. Marahang hinawakan ang pisngi nito. At binigyan siya ng malambot. Halik sa noo. Congratulations, Caroline, Parker, Althea. Kasama ang mga banal na Diyos mula sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Lahat. Humakbang pasulong upang batiin siya. Ang mga banal na Diyos ay ang pinakamakapangyarihang mga nilalang sa pamayanang ito sa universo. Higit pa rito, sila rin ang backbone force upang protektahan ang komunidad ng universo. Si Caroline ay iginagalang at kinilala ng ibang mga banal na Diyos pagkatapos niyang maging isa mismo. Mula ngayon, madalas na siyang nakikipag-ugnayan sa mga makapangyarihang nilalang na ito. Sa makatuwid, ang mga banal na Diyos ay humakbang at nakikipagkilala sa kanya. Caroline, ang pagiging isang banal na Diyos ay isang kamangha-manghang milestone. Ngunit nangangahulugan din ito na mula ngayon. Kailangan mong balikatin ang responsibilidad na protektahan ang 3,000 malaki at maliit na universo. Kasama ng malaking kapangyarihan ang malaking responsibilidad. Ito ang tungkulin ng bawat banal na Diyos. Seryosong paalala ni Althea kay Caroline. Naiintindihan ko, Master Althea, bilang asawa ni Dustin. Nakita na ni Caroline si Althea noon at alam niyang siya ang nagsisilbing pinuno ng maraming banal na Diyos sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Kumusta sina Ivy at Sue? Napatingin si Dustin sa direksyon kung saan nagtatanim ang dalawang babae. Nakahinga siya ng maluwag na si Caroline ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Ang dalawa pa niyang asawa, sina Ivy at Sue, ay abala rin sa kanilang sariling paglilinang upang maging banal. Mga Diyos, hanggang ngayon, wala pa ring update. Nagsimulang mag-alala si Dustin. Parang nababasa ang nasa isip. Humakbang palapit si Caroline. At buong pagmamahal na hinawakan ang balikat ng asawa. Hoy, hindi mo na kailangang mag-alala. Ang dami na nilang naipon gaya ko. Dapat kaya nila.
upang maging mga banal na Diyos sa lalong madaling panahon. Pang-aaliw niya, kakagawa lang ni Caroline sa kanya. At hindi masyadong stable ang kondisyon niya. Bigyan mo siya ng oras. Pagsamahin ito. Anunsyo ni Althea. Caroline, pumunta ka at linangin mo sa pag-iisa para mapatatag mo ang iyong lakas. Banggit ni Dustin. Alam niyang tama si Althea sa kalagayan nito. Sige. Binigyan siya ni Caroline ng isang nakakapanatag na ngiti, na para bang sinasabi sa kanya na magiging maayos ang lahat. Tapos, siya, nag-flashback sa secret room. Nagsimulang maghiwa-hiwalay ang lahat sa mabituing kalangitan. Master Kevin, mangyaring dalhin ako upang makita si Kenneth. Sabi ni Dustin. Sige, sagot ni Kevin. At inakay siya sa daan. Mahigpit na sinundan ni Cole si Dustin. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa tarangkahan ng isang palasyo. Naglilinang siya. Parang naaalala kanya. Komento ni Kevin sabay ngiti sa kanya. Oo, palagi siyang nagsusumikap na umunlad. Tumango si Dustin. Pumasok na tayo sa loob. Pumasok si Dustin sa palasyo. Si Kevin at Cole ay malapit na sumunod sa kanyang likuran. Sa sandaling ito, si Kenneth ay labis na abala sa kanyang pagtatanim sa palasyo. Pagkatapos, out of the blue, tatlong figure ang tahimik na lumitaw sa harap niya. Wala siyang ideya sa pagdating nila. Sina Dustin, Kevin, at Cole ay pawang mga banal na Diyos. Siyempre, ang kanilang mga kakayahan sa paggalaw ng katawan ay hindi isang bagay na maaaring maramdaman ni Kenneth. Sa kabila nito, parang may naramdaman siya. Nandito na si Master. Bulalas ni Kenneth. Pakiramdam niya ay nasa malapit na ang kanyang amo. Kaya naman, bigla siyang nagmulat ng mata at tumingin sa harapan. Hindi niya naramdaman ang aura ni Dustin. Ngunit ang intuition niya ay nagsabi sa kanya na nasa paligid lang siya. Guru, nakita ni Kenneth si Dustin. Agad siyang tumayo at yumuko kay Dustin. Nang batiin niya, sa sobrang tuwa niya ay napaluha siya. Gamulong sa kanyang mga pisngi. Nanginginig ang balingkinitan niyang katawan at hindi niya napigilan ang sarili. Bata pa lang si Kenneth nang una niyang makilala si Dustin. Isa siyang hamak na batang naninirahan sa kanayunan. Alam niya na kung hindi dahil sa kanyang amo, nabubuhay na sana siya sa kanayunan bilang isang mortal. Halos imposible para sa kanya. Isang batang lalaki sa isang nayon sa bundok, na maglakad sa kalsada ng martial arts. Alam ni Kenneth kung gaano kahirap makamit ang lahat ng kaluwalhi siyang mayroon siya ngayon. Utang niya ang lahat ng ito sa kanyang amo. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit si Kenneth ay nagtatrabaho ng husto sa nakaraan. Walang ibang makakarating. Malapit sa mga effort na ibinuhos niya. Hindi siya tumigil sa paglilinaw. Ito ang dahilan kung bakit nakita niya ang kanyang natamo. Ay ngayon at naging pinaka-nakasisilaw na kabataang talento sa Flaming Moon World. Sa lahat ng dekada na ito, ang taong pinaka-na-miss ni Kenneth ay ang kanyang amo. At ngayon, sa wakas ay nakita na niya ulit siya. Master, ikaw ba talaga? Matagal na kitang gustong makita. Nanginginig ang boses ni Kenneth. Hindi niya napigilan ang kaba. Puno ng luha ang mukha. Kenneth, lumaki ka na. Talagang nagsumikap ka nitong mga nakaraang taon. Ipinagmamalaki kita. Binati ni Dustin si Kenneth sa mainit na tono habang tinatap ang balikat nito. Guru, sinabi mo na tatanggapin mo lamang ako bilang iyong disipulo kapag umabot na sa A. Tiyak na antas, kwalipikado na ba akong maging alagad mo ngayon? Biglang lumiwanag ang mukha ni Kenneth. Bagamat palagi niyang tinatawag na amo si Dustin. Marami pa siyang kailangang patunayan bago siya naging A. Alagad. Haha, syempre ikaw, Kenneth, formal na kitang kinukuha bilang alagad ko. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Dustin at tumango. Salamat, Master. Ito ay isang karangalan. Si Kenneth ay nalulula sa tuwa at pananabik. Nagsimulang pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Matagal na niyang hinintay ang sandaling ito. Pero masyado akong busy ngayon. Baka hindi kita personal na mag-abayan sa iyong paglalakbay sa paglilinang. Kaya, mananatili ka kay Master Kevin at Cole pansamantala. Tuturuan ka nila sa akin. Sa ngalan. Siyempre, kapag libre ako,
Sisiguraduhin ko na ako mismo ang magtuturo sa iyo. Sabi ni Dustin. Wala siyang ideya kung gaano siya katagal mananatili sa fallen immortal cosmos. Maaari siyang umalis anumang oras. Kaya naman naisip niya na mas mabuting hayaan na sina Kevin at Cole ang magiging guro ni Kenneth sa panahong iyon. Pagiging. Oo, Master. Sagot naman agad ni Kenneth. Magtiwala ka, sa dalawang banal na Diyos na nagtuturo sa iyo. Mabilis kang umuunlad. Sabi ni Dustin sabay ngiti. Divine Gods. Guro, sinasabi mo ba na ako ay nasa ilalim ng patnubay ng dalawang banal na Diyos? Gulat na tanong ni Kenneth habang nakatingin kay Kevin at Cole. Hindi tulad ng dati. Ang mga banal na Diyos ngayon ay mas madalas na lumitaw sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Ang mga nilalang at mga magsasaka ay nasanay na sa kanilang paningin. Ngunit kahit na madalas nilang makita ang isa, kumbinsido sila na ang isang banal na Diyos ay ang pinakamahiwaga. At makapangyarihang nilalang sa lahat. Si Kenneth sa kabilang banda, ay hindi nakatagpo ng isang banal na Diyos sa Flaming Moon World. Gayunpaman, marami na siyang narinig na alamat ng mga banal na Diyos. At lagi niyang pinangarap na makilala sila. Kaya naman, nang sabihin sa kanya na ang dalawang banal na Diyos ay nakatayo sa harap ng kanyang mga mata. Ganoon din siya, nagtatakang sabi ng isang salita. Alam na ni Kenneth na kahanga-hangang magsasaka sina Kevin at Cole. Ngunit hindi kailanman sumagi sa isip niya na silang dalawa ay mga Divine God. Ito ay lampas sa kanyang wildest imahinasyon. Haha, oo, talagang mga Diyos tayo. Ngunit isa lamang itong vital energy realm. Maliit na bagay. Kenneth, kung ailalaan mo ang sarili mo sa paglilinang. Balang araw, magiging katulad mo rin kami. Sabi ni Kevin na may malapad na ngiti. Salamat, Master Kevin. Gagawin ko ang lahat para lumakas. Sagot ni Kenneth sa determinadong tono. Ang kanyang kumpiyansa ngayon ay nasa mataas na lahat dahil alam niyang dalawang Divine God ang magtuturo sa kanya. Nga pala, Master, ikaw naman. Divine God ka rin ba? Curious na tanong ni Kenneth habang nakatitig kay Dustin. Kenneth, syempre ang iyong amo ay isang banal na Diyos. At mas makapangyarihan siya kaysa sa atin. Hayaan akong ilagay ito sa ganitong paraan. Ang 1,000 cultivator sa aking antas ay hindi man lang umaasa na magasgasan si Dustin. Magkano? Hindi gaanong talunin siya, sabi ni Kevin. Tama iyan. Matatalo ako ng aking Panginoon nang hindi man lang nagbubuhat ng daliri. Tumango si Cole. Wow! Hindi napigilan ni Kenneth ang mapabuntong hininga sa narinig. Master, napakagaling mo, sabi ni Kenneth sa excited na tono habang nakatingin kay Dustin ng may paghanga. Binigyan mo ako ng labis na kredito, sabi ni Dustin kina Kevin at Cole. May regalo ako para sa iyo. Ito yung mga naipon ko dati. Wala akong pake sa kanila ngayon. I want you to have them. Sabi ni Dustin habang nakatingin sa bago niyang alagad. Habang winawagayway niya ang kanyang kamay. Isang nakakagulat na dami ng mga kayamanan ang lumitaw mula sa manipis na hangin at nakasalansan sa isang malaking tumpok. Ang nakasisilaw na banal na liwanag na nagmula sa mga mahahalagang bagay ay pumuno sa silid. Naiwan sina Kenneth, Kevin at Cole na nakatitig sa mga nakamamanghang kayamanan. Napakahalaga ng mga ito para ibigay. Bawat isa sa kanila ay bihira at hindi mabibili. Maging sina Kevin at Cole ay humanga sa mga bagay-bagay. Hindi banggitin si Kenneth. Si Dustin ay nakaipon ng hindi mabilang na mga kayamanan sa panahon ng kanyang pakikipagsapalaran sa Land of Outlaw. Nakakuha din siya ng napakaraming mahahalagang bagay sa Fallen Divine Valley. Not to mention the spoils na nakuha niya nang wasakin at halughog niya ang kuta ng 5. Napakalakas na puwersa. Higit pa rito, nakapatay si Dustin ng napakaraming Divine Gods. Nakaugalian na niyang kumuha ng mga kayamanan mula sa kanyang mga biktima at itago ito sa kanyang sarili. Ang mga kayamanan na nakuha niya mula sa kanyang mga kalaban lamang ay hindi maisip at hindi mabibili. May isip lang kung gaano kayaman si Dustin. Kahit na ang isang maliit na bahagi ng kanyang mga ari-arian ay nakamamanghang para sa karamihan ng mga banal na Diyos. Master, sobra na ito. Wala akong ginawa para matanggap ito.
Sabi ni Kenneth habang nakatingin sa tambak ng mga kayamanan sa paligid. Wala siyang makikilala kahit isang mahalagang bagay. Gayunpaman, alam niyang sino man sa kanila ang magiging mas mahalaga kaysa sa anumang mahahanap nila sa nagninangas na mundo ng buwan. Lahat ng mga cultivator sa Flame Moon World ay magsisikap para lang makuha ang kanilang mga kamay sa alinman. Nag-iisang kayamanan na nakaupo sa loob ng silid. Ayos lang. Itago mo yan. Maliit na bagay. Iyon lang ang dulo ng iceberg ng aking kayamanan. Kenneth, hindi ka na magkukulang sa cultivation resources. Mula ngayon, ang tanging misyon mo ay linangin hanggat kaya mo. Kung kailangan mo ng anumang mapagkukunan, sabihin lang sa akin at hahanapin ko ang mga ito para sa iyo. Saad ni Dustin sa kanyang batang alagad. Naalala niya ang panahong siya ang nasa sapatos ni Kenneth. Kung may nagbigay sa akin ng ganitong karaming kayamanan noong nasa Prime Martial World ako, matutuwa ako. Naisip niya sa sarili. Kunin mo, Kenneth. Masyadong mayaman ang iyong Panginoon para pangalagaan ang alinman sa mga ito. Ang pagbibigay sa iyo ng wastong paglilinang ay ang kanyang trabaho bilang isang master. Sa katunayan, ang cultivation resources sa ating fallen immortal cosmos ay ibinigay niya lahat. Sabi ni Kevin sa alagad. Nang marinig ang sinabi ni Kevin, huminga ng malalim si Kenneth para kumalma. Salamat po, Master. Ako na po ang kukuha. Ibibigay ko ang lahat para lumakas ako. Hindi kita pababayaan. Sabi ni Kenneth habang nakaluhod at nakayuko kay Dustin. Natutuwa akong marinig iyon. I'm looking forward na makita kang lumakas. Nasiyahan si Dustin sa nakita niyang saloobin sa kanyang bagong alagad. Sige na nga, I will leave Kenneth to your care. Sabi ni Dustin sabay lingon kina Kevin at Cole. Then, nawala siya sa isang iglap. Ang lalaking ito ay gustong ipaubaya sa iba ang nakakapagod sa trabaho. Lagi niya lang itong sinisimulan at pinapatapos niya kami. Magpahinga ka na. Isang malaking buntong hininga ang pinakawalan ni Kevin sabay ngiti. Habang sinimulang turuan ng dalawang master ang bagong alagad ni Dustin. Si Dustin mismo ay bumalik sa lihim na silid. At nagsimula ng kanyang pagsasanay. Kamakailan ay nakakuha si Dustin ng ilang kaalaman tungkol sa batas ng batas. At gusto niyang maging mas mahusay dito. Naniniwala na siya sa kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay tataas ng husto kung maderaman niya ang orihinal na magulong batas ng kahoy. Mabilis lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, 3 buwan na ang lumipas. Isang araw, habang si Dustin ay nasa kalagitnaan ng pag-unawa sa batas ng kahoy. Ang kanyang mga mata ay biglang bumukas. Ha! Nagliwanag ang mukha niya sa tuwa. Dustin, good news. Haharapin ni na Ivy at Sue ang apotheosizing doom. Umalangaw-ngaw ang boses ni Kevin sa soul sea ng Dustin nang imulat ni Dustin ang kanyang mga mata. Haha! Talagang magandang balita iyan. Isang matingkad na ngiti ang sumilay sa mukha ni Dustin at tumayo siya at lumabas ng kwarto. Napatingin si Dustin sa dalawang payat na babae. Lumutang sila sa hangin. Nababalot ng mga gintong ilaw. Ang pag-awit ng mga kasulatang Budista ay maririnig sa kanilang paligid. Ivy, Sue. Excited na tawag ni Dustin. Si Caroline ay naging banal na Diyos kanina. At ngayon ay malapit nang dumaan sina Ivy at Sue. Apotheosizing doom para maging banal na Diyos. Ang lahat ng kanyang mga asawa ay magiging banal na Diyos. Nalabis na ipinagmamalaki ni Dustin. Dustin, don't worry. Malalampasan nila ta. Isang kaaya-ayang amoy ang napuno sa ilong ni Dustin. At pagkatapos ay isang makinis na kamay ang humawak sa kanya. Lumingon siya para makita si Caroline. Nakangiting panatag sa kanya. Habang naghihintay sila, ang mga banal na Diyos at matataas na tao na naninirahan sa fallen immortal cosmos. Dumating para manood. Dumating si Kevin. Kasama si Kenneth. Naisip niya na ang makita ang apotheosizing doom ay mag-uudyok kay Kenneth na magtanim ng mas mahirap. Guru. Nang makita niya si Dustin ay agad na tumakbo si Kenneth papunta sa kanya. Hindi siya makalakad sa hangin. Gayunpaman, pumili si Kevin ng ilang high-level flying magic treasures at isinama ang mga ito. Katawan ni Kenneth, ito ang dahilan kung bakit
Malayang nakakagalaw si Kenneth sa kalangitan sa kabila ng kanyang mababang cultivation base. Ito ang asawa kong si Caroline. Sabi ni Dustin sabay gesture sa kanya. Nice to meet you, madam. Bulalas ni Kenneth bago lumuhad sa harapan ni Caroline. Ikaw si Kenneth di ba? Narinig kong binanggit ka ni Dustin. Tayo. Huwag masyadong magalang. Dahil ito ang una nating pagkikita. May regalo ako sa iyo. Masiglang sabi ni Caroline. Sa isang kaway ng kanyang kamay. Mahigit 10 kayamanan ang nagkatotoo at nasuspine sa harap ni Kenneth. Naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Maraming salamat madam. Sagot ni Kenneth. Mabilis silang inipon. Kamakailan. Nakatanggap siya ng maraming regalo. Ang mga matataas na antas. Ang mga pinuno ng mga pangunahing sekta. At ang mga pinuno ng ilang maimpluwensyang angkansa. Nabalitaan ng Fallen Immortal Cosmos na nakakuha ng disipulo kay Dustin. Pagkatapos ay mayroon sila kaagad. Nagpatuloy sa paghuhugas kay Kenneth ng mga regalo. Si Kenneth ay tumanggap ng malaking paggalang at dahil siya ay disipulo ni Dustin. Naniniwala silang lahat na si Kenneth ay magiging isang malaking shot sa Fallen Immortal Cosmos sa malapit na kinabukasan. At lahat sila ay gustong tumulong sa kanya na makarating doon. Bilang resulta, si Kenneth ay may daan-daang space ring sa kanyang pag-aari at bawat isa sa mga singsing ay puno ng mahahalagang kayamanan. Sa tuwing susuriin ni Kenneth ang laman ng kanyang space rings, pakiramdam niya ay nananaginip siya. Napakaganda ng aking amo. Napakaswerte ko na naging alagad niya. Napaisip si Kenneth sa sarili. Ngunit makatitiyak, Master, maaaring naibigay mo na sa akin ang lahat ng mayroon ako sa ngayon. Ngunit simula ngayon, sisikapin ko ang aking makakaya upang linangin at hanapin sarili kong lugar. Ipagmamalaki kita, sumpa ni Kenneth sa sarili. Naikuyom ang mga kamao. Kenneth, mag-focus ka, this is important. Paalala ni Kevin sabay siko sa tagiliran niya. Tumango siya at muling ibinalik ang tingin sa mga babae. Boom! 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 Dumagundong ang kulog. Hudyat na nagsimula na ang apotheosizing doom para kay Ivy at Sue. Isang nakakasilaw at gintong ningning ang sumayaw sa kanilang dalawa. Ang mga anino ng Buddha ay nagbabantay sa kanila at pag-awit ng mga lumang kasulatan. Kasabay nito, sunod-sunod na lumitaw ang mga daigdig ng Budista. Sa bawat daigdig ng Budismo, mayroong hindi mabilang na mga mananampalataya na lumuluhod sa lupa at sumasamba ng may kabanalan. Ang kapangyarihan ng pananampalataya ay lumitaw mula sa mga tagasunod na iyon at pumasok sa katawan ni na Ivy at Sue. Ang ginto, nadagdagan ng liwanag na kanilang ibinubuga, na nagmukhang masagrado at solemna. Hindi naman nag-alala si Dustin para sa kanila dahil lagi naman silang level-headed. Hahawakan nila ang mga pag-atake. May biyaya at kasanayan. Ang dalawa sa kanila ay gumamit ng lahat ng uri ng Buddhist omnipotent skills upang mapaglabanan ang mga pag-atake sa Thunderstroke Doom. Pagkalipas ng 2 araw, matagumpay nilang nalampasan ang unang pagsubok ang Thunderstroke Doom. Pagkatapos ng isa pang 3 araw, naipasa nila ang pangalawang pagsubok ang Myriad Low Power Tribulation. Kinailangan sila ng 5 araw para makalusot sa ikatlong pagsubok ang Internal Demon Tribulation. Sa wakas, nagtagumpay sina Ivy at Sue na maging mga banal na Diyos. Napuno ng tagay ang hangin ng Fallen Immortal Cosmos, na yumanig sa buong cosmos. Hindi karaniwan para sa 3 nilalang sa Fallen Immortal Cosmos na maging mga banal na Diyos sa gayong maikling tagal ng panahon. Isa itong magandang senyales para sa cosmos. Lahat ng matataas na pinuno ng Fallen Immortal Cosmos ay excited na nag-uusap sa kanilang mga sarili. Ang lahat ay tila nangangarap ng malakas tungkol sa hinaharap ng cosmos. Sinamantala ni Kevin ang pagkakataong ito upang tipunin ang lahat ng makapangyarihang magsasaka at nagbigay ng talumpati upang pasiglahin sila. Ang mga Panginoong iyon ay naiwang inspirasyon. At sila ay masabik na maging mga banal na Diyos. Ito ay talagang kamangha-manghang. Maging ang Divine Swordsman, Santos, Parker, at Althea ay humanga sa pag-unlad ni Sue at Ivy. Ang magulong puno ng mundo ay lumitaw sa manipis na hangin at tumabi kay Dustin. Haha, Dustin!
Nasisiyahan ka ba sa kasalukuyang kalidad ng Fallen Immortal Cosmos? Tanong ng puno na nakangiti ng matamis. Opo, salamat. Kung hindi dahil sa iyo, ang Fallen Immortal Cosmos ay magiging isang mababang universo. Sagot ni Dustin. Tumango-tango. Dustin. Tumakbo sina Ivy at Sue papunta kay Dustin. Ang dalawang napakarilag na babae ay inilagay ang kanilang mga kamay sa kanyang mga braso at ipinatong ang kanilang mga ulo sa kanya. Balikat na parang dalawang masunering kuting. Mabango sila at napakalambot at mainit ang kanilang balat. Congratulations! Nakangiting sabi ni Dustin. Hulaan mo. Ngayong nasa level mo na kami. Hindi mo na kami kayang i-bully. Pagmamalaki ni Sue habang nakataas baba. Oh, Sue! Kailan pa kita binubuli? 2/3. Nakangiting sabi ni Dustin habang hinihimas ang ilong ni Sue gamit ang sariling ilong. Grabe! Hindi ka ba maaaring magpakita ng pagmamahal sa harap ko? Bulalas ng magulong puno ng mundo. Pagkatapos ay nawala ito sa manipis na hangin. Nakatayo malapit si Kenneth. Nakita si Dustin at sa kanyang mga asawa. Maswerteng tao talaga ang amo ko. Ang kanyang mga asawa ay napakaganda at makapangyarihan. Pahayag ni Kenneth sa loob-loob. Dustin, ito ay mahusay. Sa paglipas ng panahon, magkakaroon ng higit pang mga banal na Diyos sa Fallen Immortal Cosmos. Ang ating cosmos ay magiging mas makapangyarihan. Kung magpapatuloy ang mga bagay na ganito, tayo ay magiging isa sa mga dakilang puwersa sa dagat ng chaos. Bumulwak si Caroline. Alam ni Dustin ang iniisip niya. Dahil, ayon kay Divine Swordsman, siya ay nagmamay-ari ng dugo, ng maalamat na Diyos ng digmaan. Siya ay lubhang mapagkompetensya at mapang-akit. Hindi naman siguro. Caroline, masyado kang optimistic. Totoong parami ng parami ang mga nilalang na magiging divine gods. Pero nagagawa lang nilang maging ordinaryong banal na mga Diyos. Ang isang ordinaryong banal na Diyos ay maaaring ituring na isang master sa 3,000 malaki at maliit na universo. Gayunpaman, sa sandaling makapasok ka sa dagat ng chaos, makikita mo na ang isang ordinaryong banal na Diyos ay hindi ganoon kalakas. Sa dagat ng chaos, ang mga tunay na banal na Diyos ay ang pinakamakapangyarihang nilalang. Sagot ni Dustin habang umiiling. Mga tunay na banal na Diyos. Sabay na bulas ni Caroline, Ivy, at Sue. Ang tatlo sa kanila ay may kamalayan sa mga tunay na banal na Diyos at naunawaan nila kung bakit hindi nila gagawin. Maging ang pinakamahusay. Dustin, tama ka. Bagamat tayong tatlo ay naging divine gods, tayo ay ordinaryong divine gods lang. Kami ay wala kong ikukumpara sa mga tunay na banal na Diyos. Sabi ni Caroline. Nakita niya na agad na bumagsak ang kumpiyansa nito. Hindi. Huwag kang mag-alala, kayo ang aking mga asawa. Palalakasan kita. Alam ko kung paano ka gagawing tunay na banal na mga Diyos. Sa katunayan, gagawin ko ito sa lalong madaling panahon. Nasa iyo ang aking salita. Nakangiting sabi ni Dustin. Anong sabi mo? Tutulungan mo kami. Alam ng mga babae na ang kanilang asawa ay mahusay ngunit ito ay isang bagay na hindi nila inaasahan. Lumapit silang tatlo kay Dustin at tinitigan siya. Sinusubukang malaman kung nagbibiro siya. Hindi kita niloloko. Nais kong lahat kayong maging tunay na banal na mga Diyos. Nakangiting sabi ni Dustin sa kanila. Ngunit, sa ngayon, kailangan ninyong tatlo na magsikap na pagsamahin ang inyong cultivation base bilang paunang grado ng mga Diyos na Diyos. Kapag nagawa mo na iyon, tutulungan kitang maging tunay na mga banal na Diyos. Nagpatuloy si Dustin. Okay, Dustin, may tiwala kami sa iyo. Sabi ni Caroline. Masunurin namang tumango sina Caroline, Ivy, at Sue, dahil alam na nila ang tungkol sa tunay na mga banal na Diyos. Alam nila na kailangan nilang dumaan. Maraming mahirap na paglilinang at dumaan sa 81 kapigatian. Mag-isa, wala silang lakas, gayunpaman. Naniwala sila kay Dustin. Siya ay naruroon sa kanila sa buong oras. Ginagabayan sila. Kung tutuusin, hindi naman siya nagsisinungaling sa kanila. Hindi siya magsisimula ngayon. Sige, maglilinang tayo sa pag-iisa ngayon din.
Sabi ni Caroline at nagsimulang tumakbo. Pinigilan siya ni Dustin sa paglalakad. Caroline, ang pinakamahusay na paraan upang pagsamahin ang iyong cultivation base ay hindi lamang sa pamamagitan ng paglilinang sa pag-iisa. Sa pagkakaalam ko, may ilang lugar sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Angkop para sa inyong tatlo na galugarin at hamanin ang inyong sarili. Mungkahi ni Dustin. Maraming lugar na maaari nilang puntahan para mag-practice. Para sa mga ordinaryong preliminary grade na Divine Gods. Ang mga lugar na ito ay sapat na angkop. Ngunit sila rin. Simple para sa isang tulad ni Dustin. Sige. Tumango si Caroline. Pagkatapos ay naglakad sina Caroline, Ivy, at Sue para halikan si Dustin ng isa-isa. Habang naglalakad sila ay naramdaman pa rin ni Dustin ang malambot na labi nito sa kanyang pisngi at naamoy ang pabango nito. Well, maglilinang din ako sa pag-iisa. Sisikapin ko ang aking makakaya upang makabisado ang batas ng kahoy. Sabi ni Dustin kay Kevin. Dustin, bago mo gawin iyon, kailangan kong sabihin sa iyo na may kakaibang nangyari sa 3,000. Malaki at maliit na universo kamakailan. Sabi ng Divine Swordsman habang tumalikod si Dustin para maglakad palayo. Narinig ito ni Santos at sumama din sa kanila. Oh, Master, anong nangyari? Nagtatakang tanong ni Dustin. Naaalala mo ba ang mundo ng Divine Being? Tanong ng Divine Swordsman. Siyempre naalala ko. Ang mundo ng Divine Being ay isa lamang sa mga simpleng universo sa 3,000 malaki at maliit. Mga universo, ngunit sa paglaon. Sinabi na ito ay na-upgrade sa isang kataas-taasang universo at ito ay nawala. Tahimik na sagot ni Dustin. Matagal na niya itong hindi naiisip ngunit hindi niya ito makakalimutan. Ang kanyang maliit na Infinity Beast ay nasa mundo pa rin ng Divine Being. Ngunit wala pa siyang balita mula rito. Kamakailan, lubusan kong pinag-aralan ang Grand Geomancy Array sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Naramdaman kong may misteryosong universo doon. Ang hula ko ay maaaring ito ang mundo ng Divine Being. Sinusubukan kong subaybayan at hanapin ang eksaktong lugar nito ngayon. Paliwanag ni Santos, malaki. Napakaganda kung malalaman natin ang lokasyon ng mundo ng Divine Being. Masayang sabi ni Dustin. Dustin, sa katunayan, nakatanggap ako ng higit pang balita mula sa Sea of Chaos. Sinasabing may nakatagpo ng pinakamataas na universo. Marami sa kanila ang lumitaw. Ngunit sa lalong madaling panahon sila ay nawala muli. Dahil dito, sa Sea of Chaos, maraming mga master ngayon ang naghahanap ng kinaroroonan ng pinakamataas na universo, ang mundo ng Divine Being, na nawala mula sa 3,000 malalaki at maliliit na universo para sa mahabang panahon, ay nagpakita rin ng tanda ng muling pagpapakita. Pero masama ang kutob ko. Sabi ng Divine Swordsman. Master, bakit masama ang pakiramdam mo? Curious na tanong ni Dustin. May isang matandang kasabihan. Kung ang maalamat, kataas-taasang universo ay nagsimulang lumitaw ng sunod-sunod. Nangangahulugan ito na mayroong isang magulo. Espasyo sa proseso ng pagkamatay. Sagot ni Santos. Sigurado ka ba? Pakiramdam ni Dustin ay nanlamig ang buong katawan niya. Oo ako. Tumango ang Divine Swordsman. Well, Dustin, don't worry about it right now. Just go and cultivate. Kung may balita, we will tell you. Dagdag pa ni Santos. Sige. Tumango si Dustin at naglakbay pabalik sa kanyang lihim na cultivation spot. Mabilis lumipas ang oras, at walang narinig si Dustin mula sa Divine Swordsman o Santos. Gayunpaman, sa Sea of Chaos, kumalat ang balita. Pinangunahan ng pinuno ng Annihilation Mountain ang kanyang mga compound na salakayin ang iba pang mga ipinagbabawal na lupain. Ang Annihilation Mountain ay sumanib ng higit sa 10 ipinagbabawal na lupain sa napakaikling panahon. Napakalakas na nito na halos maihahambing ito sa 5 napakalakas na puwersa ang halimaw. Lahi ng demonyo, Novel Court, Underworld, at ang Divine Corpse Palace. Matapos ma-annex ang higit sa 12 mga ipinagbabawal na lupain. Nagsimulang salakayin ng Annihilation Mountain ang iba.
mga lugar at palawakin ang sarili nitong teritoryo sa Sea of Chaos. Tulad ng ginawa ng iba pang 5 puwersa. Mayroon na ngayong 6 na makapangyarihang puwersa sa dagat ng Chaos. Sa paglipas ng panahon, ang mga puwersang ito ay napunit ang dagat ng Chaos at nilikha ito sa kanilang paraan. Kakaunti lang. Napakalayo at magulong lugar ang hindi nila pinansin. At ang mga komunidad ng universo na pinanggalingan ng mga tao ng dating kalyadong hukbo ni Dustin ay nasakop lahat. Tinipon ng mga banal na Diyos ng kalyadong hukbo ang kanilang mga tao at umalis para sa 3,000 malalaking at maliit na universo upang mahanap si Dustin para sa tulong. Si Dustin ang huli nilang pag-asa. Kaya naman, sa magulong kawalan, ang mga grupo ng mga tao ay naglakbay ng malalayong distansya upang maiwasan ang paghabol. Ang paglalakbay ay hindi madali, gayunpaman. Alam na ng 5 super force ang tungkol sa bawat komunidad, lahi, at sekta sa universo, ay minsang sumali sa kalyadong hukbo. At, nagpadala na sila ng malaking bilang ng mga piling tao upang patayin ang lahat ng miyembro ng kaalyado. Hukbo, nagdulot ito ng mga labanan sa lahat ng dako, na pinatay ang maraming miyembro ng kalyadong hukbo bago nila magawa. Abot Dustin. Lahat, bilasan mo. Ayon sa spatial coordinates, darating tayo sa teritoryo ng ating pinuno sa 10 araw ng higit pa. Kapag nahanap na natin ang ating pinuno, ganap na tayong magiging ligtas. Tere na guys, sa kawalan, 3 airship ang mabilis na gumagalaw sa isang spatial teleportation channel. Ang mga tao sa 3 airship ay pawang mga dating miyembro ng Allied Army. Ang mga miyembrong ito ay pawang mga ordinaryong banal na Diyos. Kasama rin nila ang kanilang mga tao. Naglalakbay sa loob ng spatial magic treasures. Nung meron, walang puwang na natitira sa spatial magic treasures. Ang natitira sa kanila ay inipit sa mga airship. Ang bawat sasakyang panghimpapawid ay tumanggap ng bilyon-bilyong nilalang. Boom! 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 Habang naglalakbay ang mga airship sa himpapawid, narinig ang mga pagsabog. Boom! Nagsimulang manginig ang espasyo. Ang spatial teleportation channel sa harap ay nasira ng nakakatakot na panlabas na puwersa. Ang 3 airship ay bumagsak mula sa langit. Haha, hinding-hindi ka makakatakas, mga mahihina. Pumunta sa impyerno. Isang malaking grupo ng mga tao ang nahuhulog sa tabi nila. Lumilipad sa himpapawid at nagtatawanan. Damn it, galing sila sa Novel Court. Ang mga ordinaryong banal na Diyos sa 3 airship ay nakaramdam ng takot sa kanila. Walang saysay na subukang tumakas. Isang tunay na banal na Diyos mula sa Novel Court ang tinutuya. Ngunit kaya kung maging maawing, hanggat sasabihin mo sa amin kung nasaan na ang pinuno ng iyong kalyadong hukbo. Maaari kitang palalayain. Ano sa tingin mo? Nakangiting sabi ng tunay na banal na Diyos. Ang malakas niyang boses ay yumanig sa buong kawalan. Lahat ng nilalang sa 3 airship ay sumimangot at umiling. Hinding-hindi namin ipagkakanulo ang aming pinuno. Atake! Daan-daang ordinaryong Divine God ang lumabas mula sa 3 airship at sumugod. Napakainggit kayong mga peste. Kung ganoon, tutuperin ko ang iyong hiling. Ang tunay na banal na Diyos mula sa Novel Court ay dumura. Pumutok sa kanyang mga buko. Itinaas niya ang kanyang braso. Iniabot ang kanyang malaking kamay. At binitawan ang kanyang palad. Lumawak ito. Dumadagandong sa hangin. Sa lugar na iyon, ang ilang banal na Diyos sa harapan ay sumabog. Naging ulap ng dugo sa buong langit. Tumakbo. Makalipas ang ilang segundo, ang 3 airship ay bumagsak sa isang space teleportation channel. Mga tanga, dapat manatili kayo. Isang premium grade na tunay na banal na Diyos ng Novel Court ang lumipad pasulong. Nag-unat ng malaking kamay. At, sinampal ito papunta sa space teleportation channel. Nakaramdam ng kawalan ng pag-asa. Ang daan-daang banal na Diyos na nagmamadaling lumabas sa airship ay tumingin sa bawat isa. Ang iba ay may determinasyon sa kanilang mga mata. Magkalapit silang tumayo at tinitigan ang mga kalaban. Tandaan mong hiling sa ating pinuno na ipaghiganti tayo. Isang ordinaryong premium grade Divine God ang sumigaw sa 3 airship.
Pagkatapos ay kinuha ng mahigit 300 banal na Diyos ang lahat ng magic treasures na mayroon sila at nag-activate ng isa-isa sila. Ang mga magic treasure ay sumabog na parang sunod-sunod na paputok. Ang apoy ay kumalat sa mga banal na Diyos at sila ay sumabog din. Bawat isa sa kanila ay determinadong mamatay. Walang takot silang sumugod sa grupo ng Novel Court. At ang tunay na banal na mga Diyos. Boom! 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 Ang pagsabog na nagresulta ay pinunan ang kawalan ng apoy at mga labi. Dahil sa kanilang katapangan, ang hukbo ng Novel Court ay malubhang nasugatan. Mag-ingat ka, maging ang mga tunay na Divine God ng Novel Court ay nag-aalala at lumayo sa daan. Tulad ng para sa mga miyembro ng Novel Court na hindi banal na Diyos. Isang malaking bilang sa kanila ang namatay o nasugatan. Lumipas ang ilang minuto. Nagsimulang tumahimik ang paligid. Dugo at patayan ay nasa lahat ng dako. Buti na lang at matagal nang nawala ang 3 airship na may lula ng bilyon-bilyong nilalang. Sumunod ka sa kanila. Huwag mong hayaang tumakas sila. Umungal ang isang premium grade na banal na Diyos mula sa Novel Court. Sa buong Sea of Chaos. Ganoon din ang nangyayari. Malaking bilang ng mga miyembro ng kalyadong hukbo ang namatay sa pagtugis. Masasabing napatay ang alyansa. Bumalik sa loob. Ang Beast City. Sa isang malaking palasyo na puno ng demonyong aura. 2 figure ang nagsasalita. Aking Panginoon. Mayroong 6 na super force na lumalaban sa Sea of Chaos. Ano ang susunod nating gagawin? Sabi ng isang matandang lalaki kay Marlon. Na naka-cross-legged sa isang cattail hasek. Well, oras na para salakayin ang iba pang mga super forces. Gayunpaman, kailangan nating maging mas matalino sa oras na ito. Kailangan nating pahinain ang iba bago tayo umatake. At tandaan na mag-ingat. Ayaw ko sa kanila. Magkaroon ng ideya kung ano ang ginawa namin bago namin ibigay sa kanila ang panghuling pagbaril. Hayaang lumubog ang Sea of Chaos sa mas maraming kaguluhan. Ang mas magulo ay mas mabuti. Pagkatapos ay gagawa tayo ng ating hakbang at lahat ng lahi sa mundo ay kailangang magpasakop sa atin. Mula ngayon, ang sino mang hindi tumanggap nito ay lilipulin. Inihayag ni Marlon sa tuktok ng kanyang mga baga. Gayun din, natuklasan ko ang pagkakakilanlan ng pinuno ng kalyadong hukbo noong nakaraan. Dagdag pa ng matandang demonyo. Oh, anong background niya? Interesadong tanong ni Marlon. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay si Dustin mula sa 3,000 malaki at maliit na universo. Sagot ng matandang demonyo. Ano? Dustin. Ang moldite na lalaking iyon. Sigurado ka ba? Nag-alab ang galit sa mukha ni Marlon. Naisip niya ang masamang sanggol na ginugol niya ng maraming oras at lakas sa pag-aalaga. Gusto niyang makalusot upang maging Diyos ng kaguluhan gamit ang masamang sanggol ngunit napigilan ni Dustin ang kanyang magplano sa pamamagitan ng pagnanakaw nito. Dustin. Fallen Divine Valley. Napakatigas ng panga ni Marlon na halos hindi na siya makapagsalita. Ngayon, ang mga miyembro ng kalyadong hukbo ay tumatakas patungo sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Obviously, hinahanap nila si Dustin. Biglang umiling si Marlon. Okay, bantayan mo si Dustin. Pagdating ng panahon, ako mismo ang pupunta sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Ang kasuklam-suklam na komunidad ng universo ay matagal na. Oras na para burahin ito. Dumura si Marlon. Aking Panginoon. Ang 3,000 malaki at maliit na universo ay hindi ang problema. Ang Dustin ay sinusuportahan ng Fallen Divine Valley at kaya nila tayong saktan. Paliwanag ng matanda. Hindi mahalaga. Kung kinakailangan, hikayatin ko ang ilang mga Grandmaster na sumama sa akin. Papatagan ko ang buong Fallen Divine Valley maya-maya. Sabi ni Marlon. Kung ang mga Grandmaster sa Beast Den ay handang tumulong. Ito ay mahusay. Sa wakas, sumili ang ngiti sa mukha ng matanda. Ay, may isa pa pala. Ilang araw na ang nakalipas. Isa pang nilalang sa Sea of Chaos ang nakakita ng pinakamataas na universo. Ipinadala ko ang aking mga tauhan upang mag-imbestiga. Dagdag pa ng matanda. Perpekto.
Ang mga Grandmaster sa Beast Den ay paulit-ulit na sinabi sa amin na alamin ang kinaroroonan ng ang pinakamataas na universo. Sagot ni Marlan. Nakita ko. Oo nga pala, Panginoon. Sa tingin mo ba ay totoo ang chismis na naipasa noong sinaunang panahon? Kung sunod-sunod nalilito ang mga kataas-taasang universo, nangangahulugan ito na magkakaroon na ng magulong espasyo. Nawasak. Tanong ng matanda. Ayon sa haka-haka ng mga Grandmaster sa Beast Den, ang mga salitang ito ay totoo. Gayunpaman, maaari itong magkaroon ng dalawang kahulugan. Ang unang punto ay ang isang magulong espasyo ay ganap na mawawasak. At lahat ng nasa espasyo ay mawawasak. Nawasak. Ang buong kawalan ay mauuwi sa kawalan. Ang pangalawang punto ay magkakaroon ng isang kakila-kilabot na sakuna sa magulong espasyo, kung saan ang mga nilalang ay mapuksa. Pagkatapos, magsisimula ang isang bagong magulong panahon. Magsisimula muli ang lahat. Sa katunayan, matagal na itong pinag-isipan ng mga Grandmaster sa Beast Den. Sumang-ayon silang lahat na mas malamang na ito ang pangalawa. Sagot ni Marlan. Mabuti yan, kung ito ang unang kahulugan. Ang buong espasyo at lahat ay mauuwi sa kawalan. Iyon ay magiging kakila-kilabot. Kahit tayo ay mamamatay din. Nanginginig na sabi ng matanda. Haha, huwag kang mag-alala. Ngayon, naghahanda kami upang patayin ang lahat ng mga nilalang sa dagat ng Chaos. Sinusunod namin ang lumang kasabihan. Hayaang mapahamak ang lahat ng mga nilalang. Kaya't ang lahi nating hayop ang magiging tunay na master ng magulong espasyong ito. Tumawa si Marlan. Samantala, sa 3,000 malaki at maliliit na universo, isinasabuhay ni Dustin ang batas ng kahoy sa isang sikretong silid. Pagkatapos ng isang panahon ng masipag na pag-aaral, ang pag-unawa ni Dustin sa batas ng kahoy ay palalim ng palalim. Naniniwala si Dustin na hindi niya masabi ang isang kumpletong piraso ng batas ng kahoy. Bigla na lang, may boses na dumating sa kanyang soulsea. Dustin, bad news. Mukhang may problema ang gnome. Sabi ni Kevin sa kanya. Ang gnome ay nasa problema. Natigilan si Dustin kaya agad siyang tumigil sa pagtatanim. Tumayo siya at lumabas sa sikreto. Silid-aralan. Sa di kalayuan, nakita ni Dustin sina Kevin at Cole na naghihintay sa kanya sa mabituing kalangitan. Anong nangyari? Tanong ni Dustin na medyo hingal na hingal nang makarating sa kanilang dalawa. Makinig kang mabuti, sabi ni Kevin. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at isang jade slip ang lumipad palabas. Master Kevin, naligaw ako. What the hell? Nasaan ako? Wala ba ako sa 3,000 malaki at maliit? Universes na ba? Damn it! Ano ba itong mga masasamang bagay na ito? Iwanan mo akong mag-isa. 8 Stone Saints. Tumakbo na. Isang nakakatakot na boses ang nagmula sa kailaliman ng Jade Sleep. Kasama ni Gnome ang 8 Stone Saints. Bulalas ni Dustin. Oo, nagsimula silang maglakbay ng magkasama. Naabot nila ang isang bottleneck sa kanilang paglilinang kaya pinlano nilang galugarin ang mga mundo upang palakasin ang kanilang sarili. Paliwanag ni Kevin. Sinabi nila ito sa kanya bago sila umalis dahil siya ang Panginoon ng cosmos na ito at walang makakaalis. Nang walang pahintulot niya. Isa pa, palagi niyang binabantayan ang mga taong malapit kay Dustin. May idea ka ba kung saan sila nagpunta? Tanong ni Dustin. Ito ay isang ipinagbabawal na lugar sa gitna ng 3,000 malaki at maliit na universo. Ito ay tinatawag na Divine Tomb. I bet narinig mo na. Sagot ni Kevin. Ay, oo, hindi ko lang narinig. Pero minsan din akong pumasok dito. Pero hindi delikado ang lugar na iyon. Sabi ni Dustin. Umiling-iling. Ang banal na libingan ay isa sa pinakatanyag na ipinagbabawal na lugar sa 3,000 malaki at maliit. Mga universo, syempre hindi mo ito makikitang nakakatakot. Ngunit si Gnome at ang 8 Stone Saints ay mas mahina kaysa sa iyo. Baka magkagulo sila doon. Paalala ni Kevin sa kanya. Totoo yan. Okay, bibisitahin ko yan. Sagot ni Dustin. Master, sasama ako sa iyo. Putol ni Cole. Fine. Tara na. Tumanggaw si Dustin bilang pagsang-ayon.
Gumawa siya ng isang hakbang at nawala sa fallen immortal cosmos. Nagmadali si Cole na i-activate ang kanyang body movement skill para sundan siya. Mabilis na kumilos sina Dustin at Cole at hindi rin nagtagal ay nakarating na sila sa Divine Tomb. Guro, narinig ko na ang lugar na ito ay isang sinaunang larangan ng digmaan. Sabi ni Cole. Tama iyan. Noong sinaunang panahon, sumiklab ang isang kakilakilabot na digmaan sa pagitan ng mga Diyos ng liwanag at mga Diyos ng kadiliman. Nag-away sila dito, ngunit walang espesyal tungkol dito. Mayroong maraming mga larangan ng digmaan na natitira mula sa sinaunang panahon sa 3 libong malaki at maliit na universo. Halika na, tara hanapin natin sila. Agad na pumasok si Dustin sa loob. Naiwan si Cole na malapit na sumunod sa kanyang mga takong. Isa itong malawak na espasyo. Sa paligid nila ay may kulay abong-ambon. Ang ambon ay nabuo sa pamamagitan ng masamang aura na maaaring masira ang laman ng mga tao at masira pa sa kanilang soul sea. Alam ni Dustin na ang masasamang aura ay naiwan ng sinaunang digmaan. Matapos ang labanan, ang mga natitirang alon ng enerhiya, ang mamamatay na kalooban, at ang kalooban ng ilan. Naghalo-halo ang mga makapangyarihang nahulog na nilalang. At sa paglipas ng panahon, nabuo nila ang mapanganib na masamang aura. Nadama ni Dustin at Cole na ligtas sila. Gayunpaman, dahil sila ay mga banal na Diyos ngayon at ang mga aura ay hindi maaaring makapinsala. Sila, habang naglalakad sila, umiiwas sa kanila ang masasamang aura. Marami silang nakitang nilalang sa daan. Bilang karagdagan sa masamang aura, mayroong mga mahiwagang kayamanan, mga formula, mahalagang likas na yaman, at iba pang mahahalagang bagay na naiwan noong sinaunang panahon. Ang lahat ng mga bagay na ito ay kung ano ang iginuhit ng mga nilalang upang tuklasin ito. Walang makapangyarihang nilalang dito. Ang mahihina lang ang maaaring makinabang sa mababang antas ng mga kayamanan. Dito, ayon sa alamat, ang banal na libingan ay isang larangan ng digmaan kung saan ang mga banal na Diyos ay nakipaglaban noong sinaunang panahon. Sa makatuwid, ang mga banal na Diyos ay hindi pupunta dito. Kung nais ng mga banal na Diyos na mapabuti ang kanilang lakas, sila, kadalasan ay napupunta sa malalim na dagat ng Chaos. Nagpasya sina Dustin at Cole na itago ang kanilang mga aura upang maiwasan ang pagpapakita ng kanilang tunay na cultivation base habang sila ay hinahanap ang Gnome at ang 8 Stone Saints. Sa buong paligid nila, mahigpit na nag-away ang mga nilalang para sa mga kayamanan. At ang bawat galaw nila ay nakamamatay. Ang kanilang mga aksyon ay ganap na nagpakita kung gaano kalupit ang mundo kung saan nakatira ang mga magsasaka. Habang pinapanood niya ang kanilang laban, naalala ni Dustin kung gaano ito kahirap noong una siyang nagsimula. Sa sandaling bumaba siya mula sa kanyang mga daydream, pinakawalan niya ang kanyang espiritual na pakiramdam. At sa isang iglap, siya, inis ka ng bawat pulgada ng banal na libingan. Gayunpaman, walang palatandaan ng Gnome o ang 8 Stone Saints. Kakaiba, Master, wala akong nakuha. Walang bakas sa kanila, sabi ni Cole na may pagtataka. Ako rin. Lumipat tayo para tingnan kung may mahahanap tayo. Mungkahi ni Dustin. Dahil hindi niya agad nahanap ang mga ito, nagsimulang kabahan si Dustin. Itinuring ni Dustin ang Gnome at ang 8 Stone Saints bilang kanyang mahahalagang kaibigan. Kaya ayaw niya, anumang masamang mangyari sa kanila, gamit ang kanilang kakayahan sa paggalaw ng katawan. Hinanap ni na Dustin at Cole ang bawat siwang ng Divine Tomb. Gayunpaman, nabigo pa rin silang matunten ang Gnome at ang 8 Stone Saints. Kailangan nating magtanong sa isang tao tungkol sa kanila, sabi ni Dustin. Pagtingin sa kanilang kanan, nakita nila ang isang grupo ng mga magsasaka na papalapit sa kanila. Ang grupo ay binubuo ng mahigit 20 tao. Ang pinuno ng pangkat ay isang binata na nakasuot ng silver armor. Siya ay matangkad at may laman. Noo, base sa kanyang pananamit at ugali, masasabi ni Dustin na mula siya sa isang makapangyarihang pamilya. Bago pa makapagtanong si Dustin tungkol sa kinaroroonan ng kanyang mga kaibigan, 3 malalaking lalaki ang sumugod sa kanya. Hoy! How dare you get in the way of our young master? You scumbags!
Are you blind or something? Sigaw ng isa sa matipunong lalaki habang nakaturo kina Dustin at Cole. Napataas ang kilay ni Dustin sa mga nakakainsultong pahayag na ito. Nalaman niyang mahina ang team at hindi gustong makisali. Parehong itinago ni na Dustin at Cole ang kanilang mga aura. Ibig sabihin ay hindi maramdaman ng grupo ang kanilang tunay na kapangyarihan. Hinahanap ko ang mga kaibigan ko. I am wondering if you have seen them. Sagot ni Dustin. Fuck you. Sino ka sa tingin mo? Hindi ka basta-basta mag-pop up at magtanong sa Young Master natin. Lumuhad ka at yumuko sa ating Young Master ng 100 beses. Baka sakaling magpakita siya. Maawa ka at iniligtas mo ang iyong buhay. Utos ng isang malakas na lalaki. May death wish ka ba? Tanong ni Cole sa masungit na tono. Screw you, old man. How dare you talk back? You are dead meat. Ang malakas na lalaki ay lumipad sa galit at umindayog kay Cole. Ang malaking tao na ito ay isang Earth Immortal. At mas malakas siya kaysa sa karamihan ng mga cultivator ng kanyang antas. Bilang pinagkakatiwalaang subordinate ng pinuno ng pangkat, gusto niyang ay bully ang mahihina at palaging nauuna. Lahat ng away. Kumunat ang noo ni Cole sa kanya pero hindi siya nanlaban. Sa sandaling tumama ang kamao ng malakas na lalaki sa katawan ni Cole. Sumabog ang buong braso nito. Napasigaw sa sakit ang malakas na lalaki at napaatras sa takot. Mabilis niyang napagtanto na maling tao pala ang kanyang nakipagkulitin. Protektahan ang ating Young Master. Sigaw ng dalawang Heaven Immortal sa tabi ng batang pinuno. Silang dalawa ang mga bodyguard ng binata. At tungkulin nilang panatilihin itong ligtas. At ngayon alam na nilang delikado ang dalawa na nasa harapan nila. Mga kaibigan, napakalayo na ninyo. Pagsisisihan ninyo ang pag-provoke sa ating Young Master. Sumuko ka na. Sabay-sabay na sigaw ng dalawang Heaven Immortal habang tinatahak nila sina Dustin at Cole. The game is over. Stop right there. I will ask you a question. And you will answer honestly. Dustin. Hinihingi. Itinuro niya ang club. At isang kapangyarihan ng batas ang bomb-alot sa batang pinuno at sa kanyang mga tauhan. Na nagbigay sa kanila. Hindi kumikibo. Gamit ang isang kaway ng kamay ni Dustin. Ang mga larawan ng gnome at ang 8 Stone Saints ay nagkatawang tao sa harap ng kanyang mga bilanggo. Nakita mo ba sila? Tanong ni Dustin sa magaspang na boses. Ano? You are looking for these bastards. Hinahanap ko rin sila. Binugbog nila ako. Hindi ko hahayaang makatakas sila. Galit na sigaw ng batang pinuno nang makita ang mga larawan ng gnome at ng 8 Stone Saints. Kaya nakita mo sila. Bomb-alot ang tuwa kay Dustin.